Pag okay na po, ito po ang ating kailangan po natin gamitan po natin nito yung pambuga po natin ng hangin para yung fluid po do sa piyesa ng wall clock matanggal, maano po siya, yan, huwag maging basa, matuyo. Yan, kailangan po natin yan. Yan. Kung yung ito pong magnet nya hindi naman po marumi, hindi na po natin kailangan galawin yan para pakita ko naman po kung paano natin i-assemble, ha. Ito po, una po itong magnet, tapos ilalagay niyo po ito po yung sumunod na tinanggal natin kanina, tapos ito pong puti, tapos ito po yung una nating tinanggal, yun po ang huli nating ibabalik, yung second hand wheel nya. Ito po ay sa gitna. Yan. Oh, hindi na ikabit na po natin, di ba? Tatakpan na po natin siya. Balik nyo lang po ng dati. Diretsuhin nyo lang pong ganyan. Itapat nyo doon sa sinikwat nyo kaninang lock nya. Tapos, basta steady lang pong ganyan, diretso. Pisilin nyo lang po sa ibabaw sa gitna. Yun. Pipitik po yan. Makikita nyo dito, kakapit na dito yun. Pag nakita nyo po yan, kumapit na, kapit na po yan. So, lalagyan na po natin ng baterya, no? Tignan nyo po, kanina hindi po naandar yan. Pero tignan nyo po ngayon. Nilagyan na natin ng baterya at nalinis na natin siya. Naandar na po siya. Yun lang po kasimple yan. Kasi natanggal po natin yung kung may langgam siyang nakaipit dun sa mga pyesa niya, natuyo na doon yung langgam, iipit po talaga yun sa mga ngipin. Pero pagka yung pong nalinis na natin ng fluid, tapos nasilip natin, binaras natin, binugahan natin ng pampatuyo, tapos inassemble uli po natin at naibalik natin. Tignan niyo po, kanina po hindi naandar yan. Ngayon po, naandar na. Malinis na, kaya maliwanag po na kikita na naman po tayo. Dagdag kita po natin to. Salamat po, Pag-aralan nyo lang po yan. Pera po lahat po yan tungkol sa relo. Thank you po. God bless po sa lahat.